Breaking news, Russia nagulantang matapos dumating sa Ukraine ang $11.8 bilyong na tulong mula Japan at US sakay ng C-77 eroplano. Sa gitna ng matinding paglala ng gulo sa pagitan ng Ukraine at Russia na ngayon ay nasa ikatlong taon na, nag-anunsyo ang Japan at United States ng malaking shipment ng military aid para sa Ukraine, kasama dito ang $11.8 bilyong na halaga ng mga kahon ng military explosives at security aid. Ang hakbang na ito ang isa sa pinakaimportanteng suporta mula sa ibang bansa ngayong taong 2025. Ang gobyerno ng Japan na dati ay mas maingat pagdating sa foreign defense policy nila, ngayon ay gumagawa ng matapang na hakbang sa pagbibigay ng logistical support at explosives sa Ukraine. Ano ang ibig sabihin nito at bakit sobrang apektado ang Russia? At yan ang ipaliliwanag ko ng malinaw, simple at detalyado. Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa ilalim ng bagong national security policy na inadapt nila mas maaga ngayong taon, nagsimula na ang Tokyo na palawakin ang role nito sa pagpapanatili ng global stability, lalo na sa Eastern Europe. Sabi ng Japanese Defense Minister sa isang opisyal na pahayag, hindi pwedeng manahimik lang ang Japan habang lantaran ng nilalabag ang international rules. Ang mga padalang tulong mula sa Japan ay nakafocus sa pagbibigay ng high-quality artillery, ammunition at explosives na sobrang kailangan ngayon ng Ukrainian forces sa Eastern at Southern fronts. Habang ang United States naman ay sumusuporta din sa inisyatibong ito sa pamamagitan ng kanilang ika-38 round ng assistance mula nang magsimula ang full-scale invasion ng Russia noong taong 2022. Sa pinakabagong package, naglaan ang Washington ng bilyon-bilyong dolyar para sa pagbili ng karagdagang air defense systems gaya ng NASAMS at mga drone defense radar, malalaking supply ng explosives, mortars at 155 element ammunition. Kasama rin dito ang pagpapalawak ng mabilis na combat logistics system sa pamamagitan ng delivery ng M1302 EHEADS vehicles at C-17 Globemaster III logistics aircraft at isang integrated training program para sa mga Ukrainian forces sa Eastern Europe. Itong package na ito ay may high priority at dinadala gamit ang Joint Japan-US Military Air Routes na dumadaan sa US bases sa Okinawa at Germany. Matindi ang naging reaksyon ng Moscow sa announcement. Tinawag nila ang hakbang ng Japan na isang delikadong provocation na magkakaroon ng matagalang epekto sa geopolitics. Pero ayon sa mga Western analysts, mahalaga ang suportang ito para mapanatili ang momentum ng offensive ng Ukraine na ngayon ay pinipressure ang Russian forces sa Zaporizhzhia at Kharkiv regions. Sabi ng isang senior NATO official, hindi lang ito tungkol sa military aid, ito ay isang strategic statement mula sa dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo na ang aggression ay hindi basta-basta palalampasin. Ipinapakita ng year 2025 na ang gulo sa Ukraine ay naging pagsubok sa international solidarity at world order, kasama ang direktang suporta mula sa Japan at US. Mas malakas na ngayon ang morale at logistical support ng Ukraine kaysa dati. Samantala, patuloy namang dumaranas ng international pressure ang Russia dahil sa sanctions at diplomatic isolation. Ang matapang na hakbang ng Japan ay posibleng maging turning point sa pagbabago ng security policy sa Asia at sabay din nitong pinatitibay ang Japan-US strategic axis sa konteksto ng modern global warfare. Pagkatapos ng malaking shipment ng military aid, agad ginamit ng Ukrainian military ang bagong supply para pabilisin ang kanilang opensiba sa dalawang critical na lugar, ang Kremina at Melitopol. Sa Donbas region naman, nagsagawa ng precision artillery strikes ang Ukrainian forces laban sa mga Russian positions gamit ang 155mm ammunition at mga Western-made drone surveillance systems. Ayon sa military sources sa Kiev, ginamit ang karagdagang explosives mula Japan para mapabilis ang mga operasyon sa pagsira ng Russian obstacles at bunkers na matagal nang humahadlang sa pag-abante ng Ukrainian infantry. Meron na silang tactical advantage sa front lines. Mahalaga ang tulong ng Japan at US para sa phase na ito, sabi ng commander ng Ukrainian Special Forces sa isang recent na interview. Ang hakbang ng Japan ay hindi lang mahalaga sa military aspect, kundi simbolo rin ito ng malaking pagbabago sa foreign policy ng Tokyo. Sa unang pagkakataon mula noong World War II,
Aktibong nagpapadala na ang Japan ng direct military aid sa isang conflict zone sa pamamagitan ng strategic cooperation nila sa US. Ang pagbabagong ito ay dahil sa mga regional threats mula sa China at North Korea, global demands na mas aktibong makilahok ang Japan sa pagpapanatili ng international law at internal pressure mula sa conservative coalition sa gobyerno ng Japan para taasan ang defense spending. Ayon sa geopolitical analysts mula sa London School of Economics, ang suporta ng Japan para sa Ukraine ay parehong symbolic at practical na nagpapatunay sa posisyon ng Japan bilang isang global power. Samantala, may bagong problema na hinaharap ang Russia. Bukod sa military pressure sa front lines, kailangan na ngayong pag-isipang mabuti ng Moscow ang strategy nila dahil sa lumalawak na international coalition. Ayon sa analysts mula sa Institute for War Studies, nahihirapan ang Russia na palitan ang napakaraming nawalang ammunition at armored vehicles. Bumaba rin ang bisa ng natitirang Wagner forces mula nang limitahan ang impluensya nila ng Kremlin. Ang mas malakas na tulong mula sa Japan ay senyales na ang Indo-Pacific region ay hindi na mananatiling neutral sa conflict na ito. Ayon sa ulat, muling nire-remobilize ng Russian Ministry of Defense ang military-industrial reserves mula sa Siberia at nililipat ang mga combat drone assets sa Southern Front para makaganti sa atake ng Ukraine. Ang $11.8 bilyong na aid shipment mula Japan at US ay hindi lang basta simboliko. Ito ay patunay na ang gera sa pagitan ng Ukraine at Russia sa taong 2025 ay naging isang multi-front global conflict kung saan nagiging malabo na ang dating malinaw na geopolitical boundaries. Sa paglahok ng Japan sa mga bansang diretsyong nagbibigay ng military support sa Ukraine, kaharap na ngayon ng Moscow ang katotohanang hindi lang si Kiev ang kalaban nila kundi isang mas solid at organisadong international coalition. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia, malinaw na hindi na nanonood na lang ang Japan at US, kumikilos na sila. At kung ganito kalaki ang tulong na ipinapadala nila, siguradong may malaking epekto ito sa takbo ng digmaan.